Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang John, 22 years old, at aminadong bagong tambalanista lang ako, pero kabisado ko na ang mga episodes ng podcasts ninyo sa Spotify. Kung dati ayokong dumating ang Lunes dahil may pasok na naman, ngayon excited na ako dahil ibig sabihin may bagong upload na podcast ang Tambalan. Sana mapag-usapan nyo din itong sulat ko sa podcast. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na bumabagabag sa akin ngayon. At sana ay mabigyan nyo din ako ng payo. Tambalan, nagsimula ang pagkabalisa ko nang mapagtanto ko na huling taon na pala ng pagiging estudyante ko. Ang weird kasi ito naman yung pinakahihintay ko. Goal ko naman talaga na makapagtapos ng pag-aaral. Pero ngayong ilang buwan na lang at aakyat na ako ng entablado para tanggapin ang aking diploma, nangangamba ako sa mga susunod na kaganapan. Ano na ang mangyayari sa buhay ko pagkatapos kong makatapos ng pag-aaral? Nung elementarya ako, wala akong pakialam sa magiging grado ko sa eskwelahan. Basta pumapasok at nakakapasa, ayos na. Mas mahalaga sa akin na nakakapaglaro ako ng mahabang oras kasama ng mga kaibigan. Nagseryoso lang ako sa pag-aaral pagtungtong ko ng grade 8. Simula noon hanggang grade 10, lagi na akong may honor. Engineering ang kursong kinuha ko dahil may board exam, para lang may challenge. Hindi naman sa ayoko sa kurso ko, pero hindi ko din naman siya ganun kagusto. Kung may pagkakataon nga akong kausapin ng 18-year-old self ko, babatukan ko siya at papakuhain ko ng ibang kurso. Naging student library assistant din ako nung first year ko sa college hanggang mag-lockdown in 2020. May panahong akala ko pagiging librarian ang calling ko, pero hindi nagtagal na wala din ang interes ko dito. Sa totoo lang, Tambalan, wala akong pangarap na trabaho. Kapag tinatanong ako dati nung bata pa ako kung anong gusto kong maging paglaki, dahil hindi ko naman talaga alam kung ano, palit-palit lang ang sagot ko. Engineer, doktor, sundalo, abogado, scientist. Nainggit ako sa iba na bata pa lang may pangarap na propesyon at alam na kung anong gusto nilang gawin sa buhay. Ako kasi, makatapos lang ng kahit anong kurso sa kolehiyo, okay na. Dati nga, tinanong ako ng supervisor ko sa OJT kung anong field ang gusto kong pasukan. Ang sagot ko, willing ako matuto sa kahit anong field. Tinanong niya ulit kung ano yung gusto ko talaga, kung saan ako masaya. Hindi ko na nasagot. Tambalan, normal ba na yugto ng buhay kong ito? Na wala pa din akong pangarap sa buhay. Paano ko ba mahahanap ang passion ko para naman maengganyo kong ipagpatuloy ang buhay ng may layunin, ng may pangarap na inaasam abutin? Ano bang buhay sa labas ng eskwelahan? Ibang-iba ba? Salamat sa pagsagot sa mga katanungan ko at sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, John. Tama ba, Gen Z, si John? Naguguluhan na nga ako eh. Gen.
Jeng Dami Jeng. na kasi. Oh, Jeng Ako, Jeng. Jeng Jeng siya kasi nag-engineering siya. Corny, sorry na. Pero nakakatuwa no kasi may mga yung mga bagong tambalanista. Yung akala mo yung mga tambalanista natin mga ka-age lang natin or a little younger than us, 'di ba? It's so nice to know that there are tambalanistas at marami pa sila na 2 decades or more younger than us. Younger than us by 2 decades or more. Ganyan. Nakakatuwa yung ganun. Pag may mga sinasabing, aminado po akong bagong tambalanista, ngayon ko lang po kayo na-discover. Maaari siguro, partner, wala na silang radyo. Kaya, na-discover nila tayo online. Maaaring sa YouTube, sa Facebook, and then here sa podcast. So, bongga. So, John, ayan na. Yung tinatanong mo na podcast ba to? Oo, pwede nating ibigay sa podcast. Sa podcast siya nakikinig di ba? Okay. Pwede nating itodo sa podcast habang nasa radio rin, FB Live. Lahat na ng platform, di ba? Kasi nalito rin kami. Lito-lito na kami sa mga buhay namin minsan na. Nasa theme park pa kami ngayon. Ang hirap kala niyo patawa-tawa lang po kami dito. Nalilito rin kami kung nasan kami ngayon. Nalilito yung mga pag-iisip namin, di ba? So to you, John, bonggang-bongga ka kasi. Para sa akin bongga yung nalilito ka. In a way, kung titingnan natin on a positive note, 'di ba? Kasi gusto mo nang magkaroon ka ng layunin, 'di ba? So, ibig sabihin hindi ka naman totally walang direction. Actually, gusto mo ng direction, hindi mo lang pala talaga siya nakikita. Yes. And kung tinatanong mo kung normal ito, itanong natin doon sa kaibigan kong 42 na wala pang direction. So kung ikaw bagong graduate ka at 21 ba, partner, or 22, 'di ba? Kumustahin naman natin yung kaibigan kong 42 na 2 decades older than you na hanggang ngayon hindi pa rin nahanap yung para sa kanya. 'Di ba? So ibig sabihin, one thing's for sure. Yung layunin, yung passion, yung patutunguhan is a lifelong process. Yes. May mga iba na nakakuha na nila agad, totoo ka dyan, na bata pa lang sila alam nila na ito yung gusto nila maging. Gusto ko maging madre, gusto ko maging pare, gusto ko maging missionary, gusto ko maging engineer, gusto ko maging ganito, ganyan-ganyan. So they will work their way up, 'di ba, para ma-reach yung goal na yun. May mga tao talagang ganon. May mga iba na pinangarap naman nila yung ganon, maging engineer, doktor, nurse, or whatever, pero hindi sila naging ganon. 'Di ba? At meron namang mga iba na hanggang ngayon hinahanap pa rin nila yung kanilang mga sarili. 'Di ba? So, lifelong process ito. So, huwag kang mag-alala at huwag kang ma-pressure. Normal yan na, syempre yung mga iba baka may gusto na magtrabaho, 'di ba? O kaya yung iba, yung mga kabatch ko mo, baka nagtatrabaho na, tapos ikaw parang ano ba talaga yung gusto kong gawin? 'Di ba? Ang kagandahan sa age mo, kabisyong John, ang kagandahan, you have the luxury of time, 'di ba? You're still young. You're still very young. Hindi katulad ng mga 40-hin. Hindi natin sinasabi wala na sila oportunidad. Baka nervous yung friend ko. Baka kabahan din tayo. Baka kabahan at kabagan din tayo, partner. Pero ang sinasabi natin, dahil mas may oras ka dahil mas bata ka. Mas maraming opportunities kasi mas bata ka. Parang ganon. So, ang kagandahan dito, hindi mo naman masasagot yung tanong na yan kung hindi mo susubukan. Susubok lang ng subok hanggang sa finally, mahanap mo kung saan ka talaga. Tsaka si God, dadaling ka rin yan kung saan ka talaga nararapat. Totoo. Kahit na anong pilit mo maging engineer, kung sabi ng Diyos magiging missionary ka, o sabi ng Diyos magiging radio DJ ka, o sabi ng Diyos magiging content creator ka, kahit anong pilit mo dun sa gusto mo, ibabalik ka ni Lord kung saan ka talaga nararapat. Sinulat na ni Lord ang talang buhay mo. Nailathala na ang lahat. Ginagawa ka pa ng nanay at tatay mo, nakasulat na ang lahat. Tama. Yung mga ninunot pa lang ginagawa pa lang sila, alam na ni Lord kung ano mangyayari dun sa mga ikaw, yung sa susunod na generasyon. Ganon, di ba? Alam na ni Lord na susulat ka sa mahiwagang Correct. burnay. Alam niya yan. Alam niyang pagtatagpuin na ang landas natin dahil sa mahiwagang burnay, yung mga ganyan. So, ako para sa akin nakakakalma kasi yung thought na yun na God knows what He's doing and He will lead me to the right path. Pero syempre bilang tao and part of living is discovering what do you really want. Binigyan diba? tayo ng freedom to explore, diba? To experiment in life, but make sure magandang experimentation ito. Correct, ganun. Pero dadalhin ka pa rin sa tamang landas kung saan doon ka nararapat. Diba?
God's will yun eh. Totoo. Diba? At hindi mo pwedeng baguhin yun. Correct. Because again, it's God's will. Tama. So, bonggang-bongga yun na i-lead ka ni God doon. Pero habang wala pa nga, diba? Ang role natin bilang mga tao is to experience life. And part of it is, trying different opportunities. Yes. Trying different fields, diba? Totoo yan eh. May mga tao talagang nagtatanong kung anong field yung gusto mo, tapos wala ka may sa sagot. edad nga namin to, marami kami mga kasamahan dito, may mga kakilala kami, may mga kaibigan kami at the age of 40. Hindi pa rin alam yung gustong direksyon sa buhay. Totoo. At maraming ganun, di ba? Correct. Kaya nga sinabi ko yan kanina eh. Parang huwag ka mag-alala. Yung friend ko nga, parang chill na chill lang eh. Oo. 42 na siya, paano ka pang 22, di ba? Bakit nangyayari to? Kasi alam nyo, nababago rin ang panahon. Yes. Maaaring gusto mo ngayon ay iba na 5 years later. Tama. Yung gusto mo ngayon ay mababago na 10 years later kasi nga nababago ang panahon. So ganun din yung takbo ng tao. Minsan akala natin, nahanap na rin natin yung gusto natin, yung passion natin, pero dahil nababago ang panahon, nababago yung influensya, nababago yung environment, nababago rin yung interest natin. Correct. Nababago rin yung preference natin. Lifelong learning talaga siya at lifelong process talaga siya. It will never stop. Totoo. Ganun siya, Ramil. Correct. Iba na pala. Iba na yung kausap. Sabi sa iyo eh. Nalilito ka na naman eh. Si Ramil, Jeng. Ay, ano ba? Si Jeng. Eng ka, partner. Si John. Oo, hindi titigil yung mundo sa pag-evolve, 'di ba? Kaya maaaring yung gusto mo ngayon hindi na applicable sa susunod na panahon. So, aga-adjust ka na naman doon, 'di ba? Ang importante, hindi ka titigil. So, dahil hindi tumitigil lang mundo sa pag-evolve, ikaw din hindi ka rin titigil sa pag-evolve. Evolve ka lang ng evolve. Tama, kasi ganun ang mundo. So, the question now, is it intimidating? Oo naman. Oo naman. Hindi namin sasabihin it's a bed of roses na parang, ang dali ng lahat. Hindi, no? Nakakatakot talaga yung outside world. Yes. Tinatanong mo sa amin, what is it like outside of school? Correct. Nakakatakot. May mga bully dyan. Kung dating di mo na-experience mabully, mabubully ka ng habang nagtatrabaho ka. Diba? Hindi naman sa nega ha. Pero managing real talk and managing expectations. Yes. Yan. Kasi pag nasa bahay tayo, syempre we are the comfort of our own home. Yes. Pag nasa school ka, you are protected. By the four walls of the institution. Yes, but when you go outside, you will see the real world. Correct. Wala ka ng bubong, wala ka ng walls. Diba? Totoo. Totoo yun. Sabak na talaga kung sabak, mandirigma ka dapat. Yes, gera kung gera talaga. So, kailangan may survival kit ka dito. Tama. Kailangan you are equipped with so much tools, you are equipped with so much confidence, and kung ano mang maisip mo na para mailigtas ang sarili mo, ganun ang labanan sa totoong buhay paglabas mo ng eskwelahan. Sabi nga ni Charles Darwin, different people. Yes, diba? You'll meet a lot of people, and it's a mixture of a different mindset, different perspective na akala mo tama yung perspective mo, pero pag nakausap mo ang isang tao, iba pang tao, ay mas maganda pala yung perspective niya. Ugali din, ganun, akala mo ikaw na yung pinakamabait pero may mas mababait pa pala sa'yo. Ganun siya. Ang dami mong may experience, and that's part of living. Doon ka bibigyan ni Lord ng freedom. Yes. Diba? To explore everything in life once you're out of the school. Kasi pag nasa school ka, you learn a lot of frameworks, maraming concepts. Churi, diba? Mga churi lang ang lahat. These are all foundational. Magagamit mo naman siya. Principles lang ang lahat. Yes, magagamit mo naman siya kapag lumabas ka. Kaya yun nga sinasabi nila, diba, tools ito. Kaya pag lumabas ka ng school, kailangan gamitin mo yung mga tools na yan. Application na nung pinag-aralan mo lang sa internet kung paano gamitin yung kahoy. Yan. At yung tabla, diba? Sa real world, paano to ihahataw. Correct. Gamitin mo yan for you to survive. Kaya mo yan. Nakakatakot in a way, pero masaya rin naman. Kasi you'll feel good about yourself kapag nalagpasan mo yung laban na yon, yung challenge na yon. Diba? Sabi nga, at saka tignan mo na lang yung mga nagtatrabaho, okay naman sila, diba? Ganun na lang eh. Kasi natatandaan ko na nung high school ako, partner, natatakot ako sa thesis. Yung idea na merong thesis. Pero for college, so tinitingnan ko, parang paano yun? Paano yung thesis? Parang feeling ko hindi ko kakayanin. Tapos nare-realize ko, nag-graduate naman silang lahat. Ibig sabihin, kakayanin mo. So ganun din. Tingnan mo lang din yung mga nag-work. 'Di ba? Parang iniisip mo, parang paano yun? Parang ka-nervyos, 'di ba? Pero kung titingnan mo sila, ay,
nagagawa naman nila. Correct. So, ganun din yon, kabisyo nga dyan. Magagawa din yan. Okay, Doki? O, maya-maya pag-usapan pa natin yan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!